Paano nga ba kung malaman mong may sakit kang pinangdidirihan ng iba? May sakit kang akala ng iba ay nakakahawa kahit makita ka lamang nila. Paano mo nga ba haharapin ang mga panghuhusga, pati na rin ang kawalan mo ng pag-asa sa iyong sarili? Ating sundan ang isang kwento natin para sa araw na to na talaga namang napapanahon ngayon pat napapabalita na tumaas ang HIV cases ng Pilipinas. Simulan na natin ang ating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na ang ating buhay ay hindi natin nasisigurado ang magiging resulta ng ating mga pagkakamali. Dear Mama Mia, ako si Clyde, hindi ko po tunay na pangalan. Hindi ko gustong sabihin ang aking totoong pangalan dahil alam ko na kahit marami na ang bukas sa mga ganitong usapin, ay mas marami pa rin sa ating mga Pilipino ang napakadaling manghusga at napakadaling magsabi ng kung ano-anong mga masasakit na salita para sa kanilang kapwa. Isa po akong profesional na nakatira ngayon sa Maynila. Kung tatanungin ninyo ako noon kung paano ko inisip ang buhay ko, sasabihin ko na siguro sa mata ng marami ay perpekto na ito. May trabaho ako na minamahal ko. Alam kong hindi lahat ay nabibiyayaan ng pagkakataon na makahanap ng propesyon na mahal nilang gawin sa araw-araw. Meron rin akong pamilyang sumusuporta sa akin at may mga pangarap ako nang akala ko nung una ay madali ko lamang makakamtan. Noong taong 2019, wala akong kaidi-ideya na ang buhay ko pala ay tuluyang magbabago, Mama Mia. Hindi ko inisip na ang mga desisyon na ginagawa ko ay magdadala sa akin sa isang landas na hindi ko kailanman inimagine. Masaya ako noon. Pumupunta ako sa mga bars kasama ng mga kaibigan ko. Nakikipag-date ako at naniniwala ako na ang kabataan ko ay pangmatagalan. Na pangmatagalan kong ma-enjoy ang buhay ko na ito. Hanggang sa nakilala ko si Carlo sa isang party ng isa naming common friend. Gwapo si Carlo. Matalino at may malalim na pag-iisip lalo na tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. Gusto ko ang mga taong ganon, yung mga taong may sense kausap. Nagsimula kaming magkausap tungkol sa arkitektura. Pagkatapos ay tungkol naman sa mga pangarap naming dalawa. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magiging simula pala ng isang relasyon na magbabago sa buong buhay ko ng husto. Naging mag-boyfriend po kami ni Carlo ng ilang buwan, Mama Mia. And yes, kung kailangan ko pa pong espelingin sa inyo, miyembro po ako ng LGBTQ community. Nahulog ako kay Carlo ng husto. Siya yung tipo ng tao na kapag kasama mo, parang walang problema sa mundo. Laging may ngiti, laging may joke, at laging may paraan para maging masaya ang araw mo kahit na napakahirap na ng iyong trabaho. Lagi talaga akong natutuwa kapag magkasama kaming dalawa, Mama Mia. Kapag may problema, naayos din naman namin kaagad. Kapag may hindi pagkakaunawaan, lagi naming nadadaan sa mabuting usapan. Pero katulad din ng ibang mga relasyon,
may mga pagsubok din naman kami, Mama Mia. Minsan nag-aaway kami tungkol sa mga maliliit na mga bagay. Minsan naman may mga araw na hindi kami nagkikita dahil sa sobrang busy namin sa kanya-kanya naming mga propesyon. Pero sa kabila ng lahat, ang akala ko ay magiging pangmatagalan kaming dalawa. Ang akala ko, Mama Mia, ay magka-jibe kaming dalawa. Magkapareho ng utak, magkapareho ng mga gusto sa buhay. Akala ko rin, pareho ang pananaw namin tungkol sa pakikipagrelasyon. Pero dun pala ako nagkamali ng malaki. Isang gabi, nakita ko si Carlo na may kasama sa isang bar. Hindi ako ang kasama niya noon. Wala kaming usapan nung mga panahon na yon. Nasaktan ako pero hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko siya. Nagdesisyon ako noon na magpahinga na lang muna sa relasyon namin. Hindi ko sinabi sa kanya na alam kong may kinakatagpo siyang iba. Ewan, Mama Mia, siguro pride na rin ang nagsasalita sa akin nung mga panahon na yon. Pride na baka sabihin niya naghahabol ako sa kanya. Kaya ako ang nakipag-cool off. Ang sabi ko sa kanya, kailangan kong mag-focus sa trabaho ko. Pero ang totoo ay hindi ko lang talaga alam kung papaano i-a-address ang nakita ko sa bar nung gabing yon. Mga linggo na siguro ang lumipas bago kami nagkausap ulit ni Carlo. Noong time na yon, Mama Mia, ay nagsimula na rin akong makipag-date sa iba. Wala akong masyadong iniisip. Sinabi ko nun sa sarili ko, kung nagloko si Carlo, fine. Ganun naman talaga ang buhay. May mga taong nagloloko at may mga taong nagiging biktima. Pero hindi ako magpapabiktima sa kanya. Bata pa ako. Kaya ko pang gawin lahat ng gusto ko. Libre din ako. At akala ko walang masama sa pag-e-explore, Mama Mia. Gaya ng sabi nila, live while you're young. Yun ang ginawa ko. Nag-explore. Hanggang sa nakilala ko si Dave. Nakilala ko siya sa isang coffee shop na malapit lang sa opisinang pinagtatrabahuan ko. Mas matanda si Dave sa akin ng mahigit 5 taon. Engineer siya at mukhang stable na sa buhay. Naging close kami kaagad ni Dave. Nag-click kaagad ang mga personalidad namin. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Carlo. At hindi rin niya sinabi sa akin kung may iba pa siyang mga naging karelasyon. Mama Mia, para sa akin kasi past is past. Huwag na nating pag-usapan pa ang mga bagay-bagay na ganon. Mga 3 buwan na rin kaming nagde-date noon ni Dave. Pero parang may kulang sa relasyon namin. Hindi ko ma-explain kung ano ang kulang na yun. Pero parang may puwang na hinding-hindi niya napupuno. Parang may wall sa pagitan naming dalawa na hindi namin matibag-tibag. Mga ilang beses ko rin siyang tinanong tungkol sa past relationships niya, Mama Mia. I know, sabi ko, past is past, kaya lang inisip ko noon na baka tulad ko ay may baggage din itong si Dave. Kaya naman, pareho kaming hindi makapasok ng tuluyan sa pagkatao ng isa't isa. Kaya lang, sa tuwing tinatanong ko si Dave ay lagi namang vague o hindi klaro ang mga sagot niya sa akin. Noong December 2019 ay nag-break kaming dalawa ni Dave. Walang malaking away. Parang na-realize lang naming pareho na hindi pala kami compatible sa isa't isa. Kahit anong pilit kasi namin, Mama Mia, ay para talagang may space between us. Parang hindi kami komportable. Pero bago kami nag-break, ay may mga gabi na naging intimate kami sa isa't isa. Yes, aaminin ko, Mama Mia.
May mga gabi na may nangyayari sa aming dalawa. Explore nga, di ba? Parte ng pag-e-explore ko ng sarili ko at ng sexualidad ko ang bagay na yon. Hindi ko inisip noon na kailangan naming mag-take ng HIV test. Wala yun sa isip ko, Mama Mia. Hindi nga pumapasok sa isip ko ang tungkol sa HIV. Sure, naririnig ko. Sure, nakikita ko sa news. Nakikita ko sa news feeds ko, sa mga social media accounts ko. Pero hindi tumatak sa akin. Akala ko ang mga bagay na yun ay hindi mangyayari sa mga taong katulad ko. Yes, oo na. Misinformed o kulang ako sa impormasyon. Pagkatapos ng breakup namin ni Dave, bumalik si Carlo sa buhay ko. Tumawag siya isang gabi, mga 1 buwan matapos ang pagbe-break naming dalawa ni Dave. Umiiyak siya. Sabi niya na may nalaman siyang hindi niya alam kung papaano sasabihin sa akin. Nagsimula ako noong mag-alala, Mama Mia. Bakit kaya siya tumawag? After ng ilang buwan matapos naming mag-break formally, bakit ngayon tumatawag siya? Ano ba ang pwedeng maging kasing importante na kailangan niyang tumawag sa akin, lalo na sa 10 oras na ng gabi? Mama Mia, nagtagpo kami sa isang 24-hour coffee shop sa Quezon City. Dahil sabi niya, hindi raw niya masabi sa akin through phone ang gusto niyang sabihin. Gabing-gabi na noon, supposedly ay nasa bed na ako kung wala naman ako sa bar. Kaya lang, may kung anong something din sa akin na curious pa rin tungkol kay Carlo. Dahil aaminin ko, Mama Mia, hanggang sa mga pagkakataon na yon, na-realize ko na may gusto pa rin pala ako sa kanya. Tinago ko lamang at binaon yun sa kaibuturan ng puso ko dahil nga sa pride ko. Pagkakita ko sa kanya, kitang-kita ko sa pagmumukha at itsura niya na may malalim talaga siyang problema. May malaki siyang pinagdadaanan sa buhay. Ang mga mata niya ay namumula at para bang hindi na siya nakatulog ng ilang gabi. Clyde, sabi niya sa akin, kailangan nating magpa-test pareho. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Test? Anong test? Nanginginig ang mga kamay niya. Halos hindi siya makapagsalita pero tinitigan ko siya. Halika, dun tayo sa pinakadulo nang walang makarinig sa atin. Pumili kami ng mesa na nasa pinakadulo at dahil gabing-gabi na noon ay hindi na rin masyadong marami ang tao sa coffee shop na yon. Nung maupo kami ay inulit ko ang tanong ko sa kanya. HIV test, sabi niya at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Nung marinig ko ang sinabi niya ay parang gumuho po ang buong mundo ko, Mama Mia. Nanginginig ang mga kamay ko. Bakit? Anong meron? Umiiyak na si Carlo nung mga panahon na yon. Pinigilan ko po ang sarili kong sumigaw. Pinigilan ko po ang sarili kong mataranta. Hindi ko sigurado, Clyde, pero may narinig ako na may nagkakasakit sa mga naging kasama ko dati. Hindi ko alam kung totoo o chismis lang. Pero Clyde, nakokonsensya ako eh. Ayoko na madamay ka pa. Yung mga nakasama ko kasi na nagkaroon ng sakit, nakasama ko bago pa kita nakilala. Ang gabing yon, Mama Mia, ay ang pinakamabigat na gabi sa buong buhay ko. Hindi ako makatulog. Paikot-ikot sa isip ko ang lahat ng mga posibilidad. Paano kaya kung positive nga ako? Ano ang sasabihin ko sa pamilya ko?
sa mga kaibigan ko, sa katrabaho ko. Isa pa po sa malaki kong sikreto, Mama Mia, ay hindi pa alam ng pamilya ko ang tungkol sa sexualidad ko. Nag-iisa lang kasi akong anak na lalaki. 4 kaming magkakapatid, bunso ako at nag-iisang lalaki. Ako ang inaasahan ng ama ko na magtataguyod ng aming apelyido. Kaya kahit alam nila na medyo mahinhin ako kaysa sa normal na lalaki, ang naririnig kong laging sinasabi noon ng mga magulang ko sa mga tiyahin at tiyuhin ko ay baka raw na impluwensyahan lang ako ng mga ate ko. Baka medyo mahinhin lang ako dahil puro babae ang kasama ko habang lumalaki. Ang ama ko kasi ay OFW, Mama Mia, kaya lagi siyang wala. Kaya naman dahil nakikita ko na medyo madidisappoint ko talaga sila kapag nalaman nila ang totoo, ay pinili ko na lang huwag aminin at itago. Kaya naman nung nagkaroon na ako ng trabaho ay pinili ko pong maging independent. Sabi ko, Mama Mia, gusto kong matutunang mamuhay mag-isa. Pero ang totoo, nung naging independent ako, dun lang po talaga ako tunay na naging malaya na ipahayag ang tunay na ako. Kaya papaano ko sasabihin sa mga magulang ko, sa pamilya ko ang tungkol dito? Kinabukasan, sabay kami ni Carlo na nagpunta sa isang testing center sa Maynila. Nakakatakot ang feeling na yon. Parang lahat ng mga desisyon mo sa buhay ay nasa isang maliit na vial ng dugo. Sinabi ng nurse sa amin na makukuha namin ang resulta after 3 days. 3 araw. Pero pakiramdam ko para po yung 3 taon, Mama Mia. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako makatulog. Hindi rin ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Noong 3 araw na yon, naging close po kami ulit dalawa ni Carlo. Parang yung takot namin na pareho naming nararamdaman ay parang naging tulay para magbukas ulit ang mga puso namin sa isa't isa. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na hindi namin na-discuss dati. Tungkol sa mga takot namin, tungkol sa mas matayog at mas malalim pa naming mga pangarap, at sa mga bagay na gusto naming gawin kung sakali man na okay lang ang lahat. Pero sa kaloob-looban ko, Mama Mia, ramdam ko nang may mali. Alam kong may mali. Hindi ko ma-explain pero may feeling ako na hindi magiging maganda yung resulta ng test namin. Sabado ng umaga noong 3 araw ay natapos na. Bumalik kami sa testing center. Hawak ko ang kamay ni Carlo habang naghihintay kami sa loob ng maliit na kwarto. Ang nurse ay may mga papel sa kamay niya at nakikita ko na may mga marka sa mga papel na iyon. Sir, tawag niya sa akin. I'm sorry to tell you pero positive po kayo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Narinig ko ang mga salita niya pero hindi ko maintindihan ang kabuuang kahulugan noon. Positive. Ako ay HIV positive. Si Carlo ay naging negative. Mama Mia, oo, totoong natuwa ako para sa kanyang resulta. Pero nasaktan din ako para sa akin. Bakit ako? Bakit hindi siya? Ano bang ginawa ko na hindi niya ginawa? Ang nurse ay patuloy na nag-explain sa amin tungkol sa mga susunod naming gagawin, lalo na sa akin na positibo sa virus. Kailangan ko raw magpunta sa isang espesyalista. Kailangan ko raw magsimula na ng treatment ko. Kailangan ko raw mag-inform doon sa mga naging sexual partners ko. Maraming kailangan.
Pero wala akong naririnig at wala akong naiintindihan. Para akong noon na nasa loob ng isang bubble na hindi ko marinig ng maayos ang mga boses sa labas. Naging napakatahimik ni Carlo habang papauwi kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung ano ang sasabihin ko sa sarili ko para kahit papaano ay kumalma ang panginginig nito. Pagkarating ko sa bahay ay umupo ako sa kama ko at tumingala sa kisame. Ilang oras din siguro akong nakatulala noon. Iniisip ko kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Iniisip ko kung paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko. Iniisip ko kung papaano magiging normal ulit ang buhay ko. Magiging normal pa ba ako? Tumawag si Carlos sa akin kinabukasan. Clyde, huwag mong kakalimutan, nandito lang ako para sa'yo ha. Hindi kita iiwan. Pero nakita ko sa mga mata niya kahit naka-video call lang kami ang sobrang takot. Takot na baka mahawa rin siya. Takot na baka hindi niya makaya ang mga pagsubok na darating. Takot na baka pati siya ay mahusgahan din ng mga tao dahil sa akin. Mga ilang linggo din ang lumipas, Mama Mia, bago ko tuluyang naamin sa mga magulang ko. Iniisip ko pa noon kung paano ko sasabihin sa kanila nang hindi sila masasaktan. Iniisip ko kung paano ko sasabihin nang hindi sila madidisappoint. Una kong kinausap ay ang mama ko. Nung sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kasarian ko ay hindi siya nagulat. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay alam na raw niya matagal na. Alam daw ng isang ina ang buong katotohanan tungkol sa kanyang anak kahit hindi pa ito magsabi sa kanya. Tinulungan niya akong sabihin yon sa ama ko. Oo, Mama Mia, sexuality ko pa lang ang sinabi ko. Hindi ko pa inamin na may sakit ako. Pagkatapos ng halos isang buwan, isang linggo ng umaga ay bumisita ako sa mga magulang ko. Habang nakaupo ang lahat sa sala pagkatapos ng almusal, ay dun ako humugot ng lakas ng loob para magsabi na sa kanila. Wala na akong pakialam noon kung ano ang magiging reaksyon nila. Ang gusto ko lang ay magkaroon man lang ako ng karamay sa aking pinagdadaanan. Mama, Papa, may kailangan akong sabihin sa inyo. Nakita ko ang labis na pag-aalala sa mga mata nila. Kahit naman nakita kong na-disappoint ang ama ko nung umamin ako sa kanya na bakla ako, ay nakita ko pa rin na concern pa rin siya sa akin kahit hindi niya ako masyadong kinikibo. Siguro ang akala nila ay tungkol sa trabaho o sa love life ko o sa mga plano ko sa buhay ang sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ng isang ate ko ang kamay ko. Ang ate ko na sinundan ko na siyang tanging nakakaalam tungkol sa problema ko. Siya rin ang humikayat sa akin, Mama Mia, na aminin na sa mga magulang namin at iba pa naming mga kapatid ang tungkol sa sakit ko. May HIV po ako. Ang katahimikan na sumunod pagkatapos kong magsalita ay nakakamatay. Nakita ko ang mga gulat sa mga mata nila, lalo na sa mata ng nanay ko. Nakita ko ang pagkalito sa mga mata ng tatay ko. Nakita ko ang takot sa mga mata ng kapatid ko, ng mga kapatid ko. Paano nangyari yun? Tanong ng nanay ko nung makabawi siya sa pagkagulat. Hindi ko alam, Ma.
Basta nangyari. Umiyak ang nanay ko. Naging tahimik naman ang ama ko. Ang iba ko namang mga kapatid ay halos hindi makatingin sa akin. Tanging yung nag-iisa kong ate ang humawak sa kamay ko. Walang nagsalita hanggang sa tumayo ang tatay ko at pumasok na sa loob ng kwarto nila. Sinundan naman to ng mama ko. Ang mga kapatid ko naman ay kanya-kanya na ring umalis. Ang ate kong nag-iisa na lang ang yumakap sa akin. Pagkatapos noon ay umuwi na ako sa bahay. Sa bahay ko. Kahit na mabigat ang naging pagtanggap nila, ay nakahinga po ako ng maluwag dahil sa wakas ay nasabi ko na rin sa mga mahal ko sa buhay ang tungkol sa kalagayan ko. Mga araw na ang lumipas bago namin naging normal ulit ang aming pag-uusap. Pero Mama Mia, nakita ko na may pagbabago na. Nakita ko na may mga sandali na takot silang hawakan ako. Nakita ko na may mga sandali na iniisip nila kung ligtas ba silang makasama ako. Mama Mia, ilang taon din kasi ang agwat ng sinundan kong ate mula sa dalawa ko pang ate. Kaya aaminin ko rin na hindi po masyadong informed ang mga magulang ko at pamilya ko tungkol sa sakit na yon. Ang akala nila ay nakakahawa yon kahit iisang hangin lang ang hinihinga ninyo. Pero hindi ko rin naman sila masisisi. Ako rin naman, hindi ko rin alam kung papaano ko haharapin ang lahat ng ito. Sa trabaho ko, wala po akong pinagsabihan kahit na sino. Pero nakita ko po na may mga pagbabago na sa performance ko. Hindi na ako makapag-concentrate sa mga task na binibigay sa akin. Hindi ako makagawa ng mga trabaho ko ng normal at tulad ng performance ko dati. Dati naman nagagawa ko yun ng walang problema. Kahit pa nga pumasok pa ako sa opisina ng meron pang hangover ay nakakapag-submit ako ng magandang report at nagagawa ko with flying colors ang trabaho ko. At dahil doon ay napapansin na rin yun ng aking mga supervisor. Hanggang isang araw yung isa kong supervisor ay nagtanong na sa akin kung may problema ba akong pinagdadaanan. Sinabi ko na lang sa kanya na may mga personal issues ako na kailangan kong ayusin. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Nagsimula na akong mag-research noon tungkol sa HIV. Nagbasa ako ng mga articles, nanood ng mga video sa YouTube at sumali ako sa mga online forums. Natutunan ko na hindi ito death sentence. Natutunan ko na may mga treatments na pwedeng gamitin. Natutunan ko na kahit meron ka nito, ay pwede pa rin maging normal ang buhay mo. Mama Mia, gumawa po ako ng isang dummy account para sumali sa mga forums na yon. Gumamit ako ng ibang pangalan. At dahil meron naman akong alam sa pag-graphic design at sa pagdodrawing, ay gumawa ako ng drawing through internet ng isang mukha ng tao na hindi naman nagkakalayo sa akin. Mama Mia, hindi ako nagsisi sa ginawa ko. Dahil natutunan ko sa internet, Mama Mia, na hindi pala dapat malugmok ako ng tuluyan dahil lang sa meron ako. Ibang-iba ang mga nababasa ko sa internet kesa sa naramdaman ko sa totoong buhay. Sa totoong buhay kasi ay meron talagang stigma. Sa totoong buhay, may mga taong takot sa'yo, maging ang sarili mong pamilya. Sa totoong buhay, may mga taong nag-iisip na kasalanan mo ang nangyari sa'yo. Malandi ka kaya nangyari yan sa'yo. Nagtungo ako sa isang espesyalista sa Makati. Isang infectious disease specialist na ang specialization niya ay HIV and AIDS patients. Mature na babae na siya.
Siguro nasa mga 50 years old na. At may mga mata na parang nakakita na ng lahat ng klase ng mga kaso tungkol sa sakit na ito. Clyde, sabi niya sa akin, ang HIV ay hindi death penalty ngayon ha? May mga medications na pwede nating gamitin para makontrol ang virus. Pero kailangan mong mag-commit sa treatment. In-explain niya sa akin ang tungkol sa antiretroviral therapy o ART. Mga pills na kailangan kong inumin araw-araw para masuppress ang virus. Mga pills na magiging bahagi na ng daily routine ko for the rest of my life. Gaano po katagal ko kailangang inumin ng mga gamot na to, Doc? Habang buhay, sabi niya. Pero kapag nasuppress na natin ang tuluyan ng virus, pwede ka na ring maging undetectable. At kapag undetectable ka na, hindi ka na makakahawa sa iba. Nagsimula ang treatment ko noong March of 2020. Oo, Mama Mia, medyo natagalan dahil natagalan din ako sa pagtanggap sa katotohanan. Buti na lang at hindi pa masyadong nag-progress yung virus. 3 pills bawat umaga. Naka-alarm ang cellphone ko para hindi ko ito makalimutan. Walang palya dapat ang routine. Mama Mia, naging natural na rin sa akin ang pag-inom ng 3 pills na yon after a few weeks. At ang mga side effects ay hindi naman masyadong malala sa akin. Konting pagkakaduwal lang sa umaga, konting pagkakapagod sa tanghali, pero manageable naman. Nakita ko na mas malala ang side effects sa ibang mga tao na nakakausap ko sa clinic. Pati na rin sa mga ibang taong nakakausap ko sa forums. Buwan-buwan akong bumabalik sa clinic para magpa-check up. Blood test para tingnan ang viral load ko. Blood test para tingnan ang CD4 count ko. Mga numbers na naging parte na ng vocabulary ko at alam kong hindi maiintindihan ng mga normal mong tagapakinig, Mama Mia. Viral load, ibig sabihin ang dami ng virus sa dugo ko. Ang goal ay dapat maging undetectable na ito. CD4 count, ang dami ng immune cells ko. Ang goal, dapat maging stable ito o mas tumaas pa. Sa mga unang buwan, nakita ko na bumababa naman ang viral load ko, Mama Mia. Good news yun. Ibig sabihin, gumagana ang treatment sa akin. Nakita ko rin na tumataas ang CD4 count ko. Ibig sabihin, lumalaki ang ability ng immune system ko na makipaglaban sa infection. Pero, Mama Mia, ang emotional toll ay hindi madali. May mga araw na naiisip ko kung normal na ba ako, kung normal pa ba ako. May mga araw na nakakalimutan ko na may HIV ako, pero may mga araw din na nare-remind ako. Kapag nagtatanong ang mga tao kung bakit lagi akong may gamot na iniinom, kapag nagtatanong ang mga tao kung bakit ako laging may doctor's appointments, lalo na sa opisina. Madalas kasi, Mama Mia, nag-half day o uma-absent talaga ako 1 beses sa 1 buwan para sa check-up ko. Tinatanong nila kung ano ba talagang sakit ko. Nung una sabi ko mga vitamins lang ang mga yun. Buti na lang at hindi nila nakikita. Sinasadya ko talaga na ilagay yun sa 1 pill box para walang makakita kahit na sino. Si Carlo naman ay naging supportive sa akin nung simula. Pero napansin ko rin na unti-unting nababawasan o dumadalang ang mga pagbisita niya sa akin. Nakita ko na unti-unti siyang lumalayo. Hindi ko rin naman siya masisisi. Mahirap din naman para sa kanya. At sabi ko, Mama Mia, kung siguro siya ang naging positive at ako ang negative, posibleng ganun din ang maging reaksyon ko.
Isang gabi, nag-usap kami ni Carlo ng masinsinan. Clyde, natatakot ako, sabi niya sa akin. Natatakot saan? Na baka mahawaan mo ko. Natatakot ako na baka ma-judge din ako ng mga tao dahil sa relationship natin. Lalo na kapag nalaman nila ang tungkol sa estado mo. Takot ako na baka hindi ko kayang suportahan ka sa lahat ng pagdadaanan mo. Nasaktan ako sa mga sinabi niya. Pero naiintindihan ko rin siya, Mama Mia. At nagpasalamat din ako dahil at least honest siya sa akin. Gusto mo bang tapusin na natin to? Tanong ko. Hindi ko alam, sabi niya. Mahal kita pero hindi ko alam kung kaya ko. Oo nga, Mama Mia. Nagbalikan nga pala kami ni Carlo nung mga panahon na nagpatpates kaming dalawa. Kaya lang, nung inamin niya sa akin ang totoo niyang takot o ang tunay niyang nararamdaman, ay nagdesisyon kaming mag-break muna. Sabi niya, kailangan niya ng time to process everything. Sabi niya, babalik siya kapag handa na siyang harapin ang lahat ng kasama ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na siya babalik. Hindi ko siya sinisisi dahil alam kong mahirap din ito para sa kanya. Mama Mia, naging single ako April of 2020. Coincidentally, Mama Mia, yun din ang time na dumaganap na ng sobrang pandemic sa bansa. Lockdown na sa buong Metro Manila. Work from home na. Social distancing, mask wearing. Sa isang banda ay naging parang blessing in disguise sa akin yon. Hindi ko na kailangang mag-explain sa mga tao kung bakit ako laging nag-iingat, bakit laging may alcohol, bakit laging umiinom ng kung ano-anong gamot. Hindi ko na kailangang mag-explain kung bakit ako laging may mask na suot. Hindi ko na kailangang mag-explain kung bakit ako laging lumalayo sa mga crowded places. Mama Mia, kapag kasi meron kang HIV, ay mas madali kang mahawa ng mga sakit. Kaya kailangan mo talagang mag-ingat. Doble o triple ingat talaga. Bago pa man nagkaroon ng mandatory ang Pilipinas na magsuot ng mask, ako ay nakasuot na lagi. Kaya naman naging normal na sa tao kapag nakikita nilang nakamask ako. Pero, Mama Mia, ang kalungkutan na aking nararamdaman ay mas lalo pong lumalala. Nag-iisa ako sa bahay. Walang mga kaibigan na nakakausap ng face-to-face. May mga takot din ako tungkol sa kalusugan ko na hindi ko masabi kahit na kanino. Immunocompromised kasi kaming may mga HIV sa COVID, Mama Mia. Hanggang sa nagsimula na rin akong sumali sa mga online support groups para sa mga HIV positive na tao. Oo, Mama Mia. Ginamit ko na ang tunay kong pangalan. Pinakita ko na ang tunay kong itsura. Nakarinig ako ng mga iba't ibang kwento ng iba't ibang mga taong merong pareho kong kondisyon. Doon ko nakitang hindi pala talaga ako nag-iisa. Nakita ko na may mga taong mas matagal na ang journey nila sa sakit na ito. At may mga taong mas bago pa kaysa sa akin. Hanggang sa naging ka-close ko si Mark, isang 40-year-old na teacher na naging positibo 10 years ago na. Siya ang naging mentor ko sa mga unang buwan ng diagnosis ko. Clyde, sabi niya sa akin nung magka-video call kami, ang una mong kailangang matutunan ay kung paano yan tatanggapin sa sarili mo. Kapag natanggap mo na parte na talaga ito ng buhay mo, mas magiging madali na lang ang lahat. Paano mo natanggap? Tanong ko sa kanya. Well, to be honest, hindi madali. Mga 2 taon din akong nagsastruggle. Pero na-realize ko na hindi ako ang HIV ko. Ako pa rin to, si Mark.
Teacher pa rin ako. Anak pa rin ako ng mga magulang ko. Kaibigan pa rin ako ng mga kaibigan ko. Ang HIV ay isang kondisyon na meron ako. Pero hindi ako ang kondisyon na yon. Nagsimula akong mag-focus sa mga bagay na nakokontrol ko o makokontrol ko, Mama Mia. Nag-diet ako, nag-exercise ako, inayos ko ang sleep pattern o schedule ko, at inayos ko rin ang mental health ko. Naging regular ako sa pag-exercise. Nagsimula akong mag-jogging tuwing umaga sa loob ng subdivision namin. Nagsimula akong mag-weights sa bahay. Nagsimula akong mag-meditation para sa stress management. Naging regular din ang pag-a-attend ko sa mga online therapy sessions. Natutunan ko na may mga stages ng grief na nangyayari kapag nagkaroon ka ng ganitong diagnosis. Denial, anger, bargaining, depression at acceptance. Naging familiar ako sa lahat ng mga stages na yon. May mga araw na in denial ako, thinking na baka nagkamali lang sa test results. Baka nagkapalit lang sa ibang nagpa-check o nagpa-test. May mga araw na galit ang nararamdaman ko, thinking na napaka-unfair naman ang nangyari sa akin. May mga araw din naman na bargaining, thinking na baka may iba pang paraan para gumaling ako sa sakit kong ito. May mga araw din na depresyon ang nararamdaman ko, thinking na wala nang pag-asa ang buhay ko. Pero may mga araw din na natatanggap ko, thinking na parte na talaga ito ng buhay ko at kailangan kong matuto kung papaano maging masaya pa rin sa kabila ng kondisyon ko. Ang therapy ay nakatulong sa akin na ma-identify ang mga patterns ng thinking ko. Natutunan ko na may mga negative thought patterns na kailangan kong i-address. Natutunan ko na may coping mechanism ako na hindi healthy. Kaya nagsimula akong mag-journal. Araw-araw, nagsusulat ako ng mga nangyayari sa buhay ko, ng mga nararamdaman ko at ng mga natutunan ko. Ang journal ay naging safe space ko kung saan pwede kong i-express ang lahat ng emotions ko nang walang judgment. Noong mga panahon na yon ay naging mas close ako sa kapatid ko. Yun pong sinundan kong ate na si Ate Ana. Si Ate Ana kasi, Mama Mia, ay nurse kasi siya sa isang public hospital. Kaya naman naging mas madali sa kanya na tanggapin ang akin pong kalagayan. Dahil sa kanyang propesyon ay mas naging understanding siya sa kondisyon ko. Clyde, sabi niya sa akin isang gabi, nakita ko na sa ospital ang mga HIV positive na patients. Nakita ko na normal lang sila. Nakita ko na may mga pamilya sila, may mga trabaho, may mga normal na buhay. Kaya alam kong kakayanin mo rin yan. Nagsimula akong mag-share sa kanya ng mga experiences at nararamdaman ko. Nagsimula akong mag-share sa kanya ng mga takot ko. Nagsimula akong mag-share sa kanya ng mga aspirations ko. Natatakot ako, ate, na baka hindi na ako makahanap ng taong mamahalin ako. Sabi ko sa kanya, Clyde, kung sino man ang taong mamahalin ka, alam kong mamahalin ka niya dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa may kondisyon ka. Tandaan mo, ang totoong pagmamahal, unconditional. Pero sa kabila ng lahat ng suportang nakukuha ko, aaminin ko, Mama Mia, na may mga araw pa rin na nagiging mahirap sa akin ang buhay. May mga araw na iniisip ko na sana hindi na lang ako nagpa-test. May mga araw na naiisip ko na sana hindi ko na lang nalaman. Pero may mga araw din na nagpapasalamat ako na nalaman ko. Dahil sa nalaman ko, nagsimula akong mag-take care ng sarili ko ng mas maayos. Dahil sa nalaman ko, nagsimula akong i-appreciate ang mga maliliit na bagay sa buhay. Dahil sa nalaman ko, nagsimula akong maging mas empathic sa mga tao na may iba't ibang kondisyon sa buhay.
Noong July 2020, naging undetectable na ang viral load ko, Mama Mia. Ibig sabihin, sobrang baba na ng virus sa dugo ko na hindi na ito na-detect ng mga test. Ibig sabihin din, hindi na ako nakakahawa sa iba. Ang feeling na yon ay hindi ko talaga mapapaliwanag. Parang nabunutan ako ng malaking tinik sa aking dibdib. Parang napatunayan ko na kaya ko palang alagaan ng mas maayos ang sarili ko. Na hindi na yung bar, na hindi na yung mga nightlife lang ang alam ko. Pero Mama Mia, may mga tao pa rin hindi nakakaintindi ng undetectable bilang untransmittable. May mga taong akala nila ay may HIV pa rin ako na nakakahawa. May mga taong takot pa rin sa akin kahit na undetectable na ako. Nagsimula ako mag-research tungkol sa HIV advocacy. Nagsimula ako mag-attend ng mga webinars tungkol sa HIV awareness. Nagsimula ako mag-educate ng sarili ko para ma-educate ko rin ng iba. Natutunan ko na ang stigma ay mas nakakamatay pa kaysa mismong virus kung minsan. Natutunan ko na ang ignorance ay mas nakakasakit pa o mas masakit pa na side effects kaysa sa mga gamot. Natutunan ko na ang diskriminasyon ay mas nakakatroma pa kaysa sa diagnosis. Naging advocate ako sa sarili kong maliit na paraan. Nag-share ako ng mga articles sa social media tungkol sa HIV awareness. Nag-comment ako sa mga posts na may mga maling information tungkol sa HIV. Nag-educate ako ng mga kaibigan ko tungkol sa HIV prevention. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa lahat na positive ako. Hindi ko pa rin sinasabi sa mga coworkers ko. Hindi ko pa rin sinasabi sa mga dati kong kaibigan. May mga tao kasi, Mama Mia, na alam kong hindi pa handa na malaman nila ang totoo. Naging selective ako sa mga taong sinasabihan ko. Sinasabi ko lang sa mga taong alam kong magiging supportive at maiintindihan ang pinagdadaanan ko. Sinasabi ko lang sa mga taong alam kong hindi ako huhusgahan. Sinasabi ko lang sa mga tao na alam kong totoo akong minamahal. Pero may mga pagkakataon din na kailangan kong magsinungaling. May mga pagkakataon na kailangan kong mag-imbento ng mga rason kung bakit ako hindi pwedeng mag-share ng mga utensils ko sa iba. May mga times na kailangan ko mag-invent ng mga reasons kung bakit ako laging may mga doctor's appointments. Nakakapagod sa totoo lang. Nakakapagod na lagi mong iniingatan ang mga pagsasalita mo. Nakakapagod na lagi kang nag-iingat sa mga kilos mo. Nakakapagod din na lagi kang nag-iingat sa mga reaksyon mo. Pero natutunan ko rin na normal iyon. Natutunan ko rin na lahat ng tao ay may mga sikreto. Natutunan ko rin na ang mga tao ay may mga bagay din na hindi nila masabi-sabi sa iba. October 2020, nakilala ko si James sa isang online gaming group. Gamer siya, programmer, at may pareho kaming interest, lalo na pagdating sa technology at architecture. Nagsimula kaming mag-chat tungkol sa mga games, pagkatapos ay tungkol sa mga trabaho namin. Hindi ko syempre sinabi sa kanya na may HIV ako. Hindi ko sinabi sa kanya agad na may mga gamot akong iniinom araw-araw. Hindi ko sinabi sa kanya na may mga limitasyon ako sa buhay. Naging close kami sa online. Everyday kaming magkaka-chat. Everyday na nag-aantay ako ng mga messages niya. Everyday nag-aantay ako ng mga tawag niya. Naging komportable ako sa kanya, Mama Mia. May mga topic kaming nadidiscuss namin na hindi ko nadidiscuss sa ibang tao. May mga sikreto kaming nasishare na namin sa isa't isa. Pero sa loob-loob ko, alam kong may malaki pa akong sikreto na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero alam ko naman eventually na kailangan ko ring sabihin sa kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung papaano. Mula nung naging close kami, ay naging kami na rin online. December of 2020, nung naging personal na ang relationship namin. Naging official na kaming mag-boyfriend. Pero hindi pa rin kami nagmi-meet personally dahil sa mga pandemic restrictions.
Pero nagsimula na akong mag-worry. Paano kaya kung malaman niyang positibo ako? Matatakot kaya siya sa akin? Makikipag-break kaya siya sa akin? Na-realize ko rin, Mama Mia, eventually na hindi fair para sa kanya. Na hindi ko sinasabi ang totoo lalo na't magkarelasyon kaming dalawa. Hindi fair sa kanya na naging boyfriend niya ako pero may malaki akong sikreto na hindi ko sinasabi sa kanya. Sikreto na alam kong makakaapekto din sa kanya lalo na kapag naging personal na o nagkikita na kami ng personal. Nagsimula akong mas mag-research pa sa HIV disclosure. Nagsimula akong mag-research tungkol sa timing, kung kailan magsasabi tungkol sa kondisyon mo. Nagsimula ako ng mag-research tungkol sa mga paraan kung papaano nga ba magsabi ng tungkol sa HIV sa ibang tao. Nakita ko na may iba't ibang mga opinions tungkol sa disclosure. May mga taong nagsasabi na dapat sabihin mo agad sa simula pa lang. May mga tao din naman na nagsasabi na sabihin mo lang kapag seryoso na ang relasyon ninyo. May mga tao ding nagsasabi na sabihin mo lang kapag may plano na kayong maging intimate sa isa't isa. Pero sa kaso namin ni James, naging seryoso na ang relationship namin. Pero kahit hindi pa kami nagmi-meet personally, alam kong seryoso na ang patutunguhan naming dalawa. Hindi pa rin namin na-experience ang physical intimacy. Pero alam ko eventually, mangyayari din iyon. January of 2021, nagkita kami personally for the first time. Excited ako pero nininervyos din. Paano kung makita niya ang physical appearance ko na may something wrong talaga sa akin? Paano kung makita niya ang mga gamot ko? Paano kung may masense niya na may tinatago ako? Pero naging okay naman ang first meet-up namin. Naging natural ang interactions namin na para bang komportable talaga kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal ay nagiging mas guilty ako. Nagiging mas nahihirapan ako na hindi ko sinasabi sa kanya ang totoo. Mas natatakot ako na baka malaman niya pa from someone else. Nagsimula akong magbigay ng hints sa kanya tungkol sa health consciousness ko. Nagsimula ako mag-hint sa kanya tungkol sa importance ng safe sex. Nagsimula ako mag-hint sa kanya tungkol sa HIV testing. Babe, sabi ko sa kanya isang araw, importante na magpa-test tayo regularly para sa mga STDs. Oo nga, sabi niya. Pero hindi naman ako sexually active before you. Pero importante pa rin. Hindi natin alam ang mga history ng mga dating partners natin. Nagsimula ako mag-encourage sa kanya na magpa-test. Nagsimula ako mag-encourage sa kanya na makipag-discuss sa akin tungkol sa HIV o di kaya'y magbasa-basa ng mga articles. Nagsimula akong mag-encourage sa kanya na maging open sa mga topics na related sa sexual health. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya directly na positive ako. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Noong February of 2021 ay naging intimate na kami sa isa't isa. Naging maingat ako sa paggamit ng proteksyon. Naging maingat ako na siguraduhin na safe ang lahat. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya tungkol sa napaka-partikular na rason kung bakit ako nag-iingat. Pero nagsimula akong ma-realize na hindi sustainable ang setup na yon. Hindi sustainable na lagi na lang akong may tinatago sa kanya. Hindi sustainable na lagi akong may takot na baka madiskubre niya sa iba. Nagkaroon na rin ako ng mas malalang anxiety tungkol doon. Kaya naman, Mama Mia, naghanda na ako para sa disclosure. Nag-practice na ako ng mga salitang sasabihin ko. Nag-prepare ako tungkol sa mga iba't ibang possible reactions niya. Nag-research ako kung papaano nga ba nagre-react ang ibang tao kapag nalaman nilang HIV positive ang kanilang kamag-anak o mahal sa buhay. Nakita ko na may mga taong nagiging supportive, pero may mga tao ding naging takot. May mga tao ding naging distance. May mga taong naging curious gaya na lang ng mga magulang ko.
Ang hindi ko lang sigurado ay kung alin ba doon o kung nandoon ba talaga ang magiging reaction ni James. Noong March 2021, nagdesisyon akong sabihin na sa kanyang totoo. Nagplano ako ng special night para sa aming dalawa. Nagplano na ako ng mga tamang salitang sasabihin ko. In-invite ko siya na mag-dinner sa bahay ko. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain. Nag-prepare ako ng mga materials na pwede kong ipakita sa kanya tungkol sa HIV. Mga brochures, mga websites, mga articles. Pagkatapos ng dinner ay umupo kami sa sala. Ako ang nagsimula ng conversation. James, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko yung reaksyon niya ay tulad ng reaksyon ng mga magulang ko nung sinabi ko ang exact words na yon. May concern sa kanilang mga mata, gaya ng nakikita ko ngayon kay James. Ano yun? Sasabihin ko pero pangako mo sa akin na iintindihin mo. Pakinggan mo muna ng buo. Okay, game. Ano bang meron? Positive ako sa HIV. Ang katahimikan na sumunod ay hindi ko mawari kung ano ang meron. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Nakita ko ang pagkabigla, pagtataka, pagkalito, at higit sa lahat, nakita ko ang takot. Kailan mo nalaman? Tanong niya. Noong 2020 bago tayo magkakilala. 2020 pa, pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Natatakot kasi ako na baka matakot ka sa akin eh. Natatakot ako na baka iwanan mo ko. Naging tahimik siya ng matagal. Hindi ako nagsalita dahil nakita akong nag-iisip siya ng malalim. Nakita akong pinoproseso ng utak niya yung impormasyon na sinabi ko. Hanggang sa nagtanong siya, nakakahawa ka ba? Hindi na. Undetectable na ako. Ibig sabihin, hindi na ako nakakahawa sa iba. Nagtitreatment kasi ako eh. Nag-explain ako sa kanya ng detalyado tungkol sa pagiging undetectable. In-explain ko sa kanya ang mga precautions na ginagawa ko. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa mga medications na iniinom ko. Nakita akong unti-unti siyang nagiging komportable sa mga explanation ko. Nakita ko na unti-unti siyang naging understanding. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Clyde, hindi kita iiwanan. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo dahil sa kondisyon mo. Ikaw pa rin ang Clyde na minamahal ko. Umiyak ako sa sobrang ginhawa ng aking naramdaman. Nagsimula ako mag-share sa kanya ng lahat ng takot ko, ng lahat ng struggles ko. Mama Mia, naging supportive si James sa journey ko. Doon ko naisip, napakasarap pala kapag may kasama ka. Sinasamahan na niya ako sa mga doctor's appointments ko. Naging kasama ko rin siya sa mga support group meetings. Naging kasama ko siya sa mga advocacy activities. 3 taon na kaming magkarelasyon ni James noong 2024 nang nagsimula akong makaramdam ng mga unusual symptoms. Una ay palagi akong pagod kahit hindi naman ako masyadong nag-e-exercise. Pangalawa, palagi akong may lagnat na hindi nawawala kahit na nagtitake ako ng paracetamol. Pangatlo, palagi akong may ubo na hindi nawawala kahit na nagtitake na ako ng mga gamot. Nagsimula akong mag-worry. Natatakot ako na baka may complications na ang HIV ko. Natatakot ako na baka hindi na effective ang medications ko. Natatakot ako na baka nag-progress na sa pagiging AIDS ang condition ko. Nagpunta ulit ako sa doktor ko para sa emergency consultation. Nag-order siya ng mga blood test para sa akin para tignan ang current status ko. Clyde, sabi niya sa akin pagkatapos ng mga test, bumaba ang CD4 count mo. Umabot na sa 180. Ang normal ay dapat 500 pataas. Nagsimula akong magpanik dahil dun, Mama Mia. Ibig sabihin, hindi ganong effective ang current medications mo.
Kailangan nating palitan ng regimen mo. Kailangan nating mag-adjust ng dosage. Pero hindi lang yun ang problema. Nakita niya sa x-ray ko na may mga spottings na sa lungs ko. Nakita rin niya sa mga blood test ko na may mga signs na of infections. May pneumonia ka. Specifically, yung hindi magaan na pneumonia. Ito ang opportunistic na infection na nakukuha ng mga taong may compromised immune system. Nagsimula akong ma-realize na hindi na ito simpleng HIV na lang. Nagsimula akong ma-realize na nagiging AIDS na ang kondisyon ko, Mama Mia. May AIDS na ba ako, Dok? Tanong ko sa kanya. Hindi ko isi-sugarcoat ito, ha, Clyde? Technically, oo. Ang AIDS ay HIV infection na kasama ng opportunistic infections. O kaya naman, CD4 count na less than 200. Pero manageable pa rin ito. Kailangan lang nating i-adjust ang treatment mo. Na-admit ako sa ospital para sa treatment ng pneumonia. Na-confined ako ng 3 linggo. Nag-worried si James. Nag-worried ang pamilya ko. Nag-alala din ang mga malalapit kong kaibigan. Habang naka-confine ako ay nagsimula akong mag-reflect sa buhay ko. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga bagay na gusto ko pang gawin. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga tao na gusto ko pang makasama. Naging emosyonal ako, Mama Mia, sa mga panahon na yun. Natakot ako na baka hindi ko na makita pa ang mga susunod na taon. Natakot ako na baka hindi ko na makita ang mga pangarap ko na unti-unting nagiging katotohanan. Pero nagpakatatag ako. Naging determined ako na makarecover. Nagpursigi ako na makabalik sa normal kong buhay. Nagpursigi ako na makamit pa ang iba ko pang mga pangarap. Si James ay hindi umalis sa tabi ko buong time na nakakonfine ako sa ospital. Si James ang naging caregiver ko. Si James ang naging emotional support ko. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Lagi niyang pinapaalala sa akin na hindi niya ako iiwanan. Na kahit na anong mangyari ay okay pa rin kaming dalawa. Na-inspire ako sa dedication niya. Na-inspire ako sa pagmamahal niya. Na-inspire ako sa paniniwala niyang magiging okay din ang lahat. After 3 weeks, Mama Mia, ay naka-recover din naman ako from pneumonia. Nakauwi ako sa bahay. Nakabalik ako sa trabaho. Nakabalik ako sa normal kong routine. Pero naging iba na ang daily routine ko. Naging mas marami kasi ang gamot na kailangan kong inumin. Naging mas madalas na rin ang doctor's appointments ko. Naging mas maalaga ako sa sarili ko at careful na ako sa mga activities ko. Lalo pa akong naging selective sa mga lugar na pinupuntahan ko. Naging mas maingat ako sa mga taong nakakasama ko. Naging mas conscious ako sa mga pagkaing kinakain ko. Mama Mia, kahit na ganoon ay hindi ako naging hermit. Hindi ako naging completely isolated. Hindi ako nag-withdrawn sa mga tao sa paligid ko. Ang totoo ay naging mas active pa ako sa HIV advocacy ko. Naging mas vocal ako sa HIV awareness. Naging mas open ako sa pag-share ng story ko. Nagsimula na rin akong tumanggap ng mga speaking engagement tungkol sa HIV. July of 2024, nabalitaan ko, Mama Mia, na namatay si Carlo. Ang dati kong boyfriend na naging negative sa HIV test namin noon. Namatay siya sa isang car accident, walang kinalaman sa HIV, walang kinalaman sa mga health issues, pero namatay siya. I was devastated. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil naging importante din naman siya sa buhay ko at sa journey ko. Naging importante din siya nung nalaman ko ang tungkol sa sakit ko. Kung hindi dahil sa kanya, na pinilit niya ako noon na magpa-test kaming dalawa, ay baka tuluyan na nga akong namatay ng mas maaga at nakahawa pa ng mas maraming tao. Mama Mia, nakaramdam ako ng guilt. Nag-guilty ako dahil buhay pa ako kahit ako tong may sakit at siya ay wala na.
na guilty ako, na kahit ako ang naging positive, pero ako ang nakakasurvive. Sa totoo lang, nung nalaman ko ang balitang yon ay na-depress ako ng ilang linggo. Pero naging turning point ko rin ang buhay na yon ni Carlo, kung bakit ko na-realize na napaka-unpredictable pala talaga ng buhay. Hindi dahil may sakit ka ay talagang mauuna ka ng mamatay. May mga taong healthy pa sa'yo pero kinabukasan ay wala na. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng masayang ang buhay ko. Kailangan may gawin ako para gawing makabuluhan ang aking buhay. Nagsimula ako mag-volunteer sa mga HIV organizations, Mama Mia, kahit na medyo napapagod ako. Mama Mia, lumipas ang mga buwan hanggang sa nagpakasal kaming dalawa ni James. I know, hindi po ito legal na kasal. Ikinasal kami ng isa naming kaibigan na judge na bakla rin, na LGBT rin. Pero sinabi niya sa amin na seremonya lang ang meron kami pero hindi naman ito magiging legal. Pumayag kami, basta lang para sa amin ay nakasal kaming dalawa. Naging supportive ang mga relatives at mga close friends namin. Naging intimate yung ceremony, Mama Mia. Naging perfect para sa amin. Naging napaka-emosyonal. Akala ko talaga ay tuluyan nang mawawala ako sa mundo. Pero nitong taon lang, Mama Mia, January of 2025, naging completely stable na ulit ang health ko. Naging normal ulit ang CD4 count ko. Naging undetectable ulit ang viral load ko. Naging healthy ulit ang overall condition ko, Mama Mia. Naging excited ulit ako sa buhay. At dahil doon, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili ko na mas magiging bukas ako sa mga tao. Dahil doon ay hindi ko na tinatago ang sarili ko, Mama Mia. Hindi ko na tinatago sa iba ang tungkol sa totoo kong kondisyon. Kapag nagtatanong sila kung bakit ako sumasali sa mga HIV awareness group, ay inaamin ko sa kanila na ako naman ay may HIV. Inaamin ko sa kanila na hindi pa rin ito katapusan ng mundo. Alam ko, Mama Mia, na meron pa rin mga mapanghusga. Sa totoo, habang sinusulat ko itong kwento ko, naisip ko ang mga taong nakakabasa nito. Naisip ko ang mga taong may parehong journey sa akin. Naisip ko ang mga taong may parehong takot. Ang taong may parehong aspiration. Gusto ko sanang sabihin at ipaabot sa kanila na hindi kayo nag-iisa. Gusto kong sabihin sa kanila na may mga taong nakakaintindi sa inyo. Gusto kong sabihin sa kanila na may mga taong handa kayong suportahan. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi end of the world ang diagnosis ninyo. Hindi yan magiging huling bahagi ng kwento ninyo. Lumaban kayo. Sa mga taong walang HIV, pero may mga maling conception o may mga misconceptions, gusto ko silang ma-educate. Gusto kong sabihin sa kanila na huwag maging judgmental. Gusto kong sabihin sa kanila na sana maging supportive sila sa mga taong may mga ganitong kondisyon. Dahil hindi lang katawan ang kalaban namin, kundi pati yung utak namin. Sa mga family members ng may mga HIV, sana maging supportive kayo. Sana mas maging understanding kayo. Sana mas maging present kayo. Para naman sa mga taong nakakabasa nito, Mama Mia, lalong-lalo na yung may mga multiple partners o yung partner nila ay meron ding partner na iba. Yung kabitan kumbaga. Sana ugaliin nyo ang magpa-check. Sa mga taong takot, hinihikayat at hinihimo ko rin kayong magpa-check. Hindi dahil kailangang mas dumami pa tayo, kundi dahil para mas maalagaan nyo ang sarili ninyo. Maniwala kayo sa akin. The more na mas maaga niyong madidetect ang sakit ninyo, the more na mas maaga kayong makakapagsimula ng treatment ninyo. At mas maaga at mas malaki ang tsansa na magiging undetectable din kayo.
Sa mga merong HIV, hindi magiging madali ang journey. Pero kumapit lang kayo. Laging merong pag-asa. Tandaan ninyo, unpredictable ang buhay. Hindi natin alam kung sino ang mauuna. Minsan nga yung may mga sakit pang nagtatagal kaysa sa mga wala. Sa ngayon, Mama Mia, naisipan ko pong isulat ang kwentong ito dahil sa balita na tumaas ang HIV na case ng bansa. Dalawa po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, marami ang nag-e-engage sa kanilang mga sarili sa mga multiple partners o marami ang nagpa-practice ng hindi safe na pagtatalik. Ang pangalawa naman ay baka marami nang mas naging aware kaya marami nang nagpapacheck. May dalawang side talaga ng mga resulta. May dalawang dahilan kung bakit umabot sa resultang iyan. Ang gusto ko lang talaga ay sana yung mga taong nakikinig sa inyo ngayon, Mama Mia, sana mahimok ko rin kayong magpa-check. Nang sa ganon ay mas maaga niyong maalagaan ang inyong mga sarili, pati na rin ang mga tao sa inyong paligid. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Clyde. Napaka-informative naman ang kwento natin sa araw na ito, courtesy of Clyde. Maraming salamat, Clyde. I don't think na may kailangan pa akong sabihin sa mga sinabi mo. Tama ka eh. Na-realize ko rin na oo nga't dumami ang kaso ng HIV dito sa ating bansa. Particularly sa mga bata o kabataan. Mas siguro, baka gusto kong tignan ang positive side na baka mas marami ang naging aware tungkol sa HIV kaya mas marami ang nagpapatest. Pero kung yun man ay talagang marami ang nagpa-practice ng hindi safe na sex, akin lang po ito ha. Hindi nyo po kailangan na gayahin. Hindi po ako nagpapaka-plastic, nagpapaka-ipokrito, nagpapaka-Maria Clara. Pero tunay nga naman talaga na ang better prevention talaga sa sakit na yan ay abstinence. Oo, huwag makipagtalik. Lalong-lalo na kung hindi mo naman naasawa. 'Di ba? Lalong-lalo na kung hindi mo naman karelasyon. Sa mga asawa dyan, lalong-lalo na yung mga nangangabit, mga nangangaliwa, sana ay maging eye-opener ninyo itong kwento na ito. Baka kayo pang magdala ng sakit sa mga misis o mister ninyo. Kaya sana maging faithful tayo. At sana rin, maging honest tayo sa ating mga sarili at huwag nating pairali ng takot. Lalong-lalo na talaga doon, alam ko marami na may mga multiple sex partners, may mga gumagawa ng F-body thingy na yan, o one night stand na yan. Sana kung gumagawa kayo ng ganyan, pinapractice nyo ang safe sex. At sana, kahit pinapractice nyo ang safe sex, magpa-check at magpatingin pa rin kayo. Magpa-blood test pa rin kayo nang tayo ay makasigurado. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please naman, i-share nyo itong video na to dahil napaka-informative naman talaga. Napaka-educational. So please share this video and like as well. And kung hindi ka pa subscriber dito sa ating channel, please do subscribe to this channel and click nyo na rin yung ating notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload dito sa channel natin. And syempre, bago tayo umalis, hello muna ako sa ating mga members. Hello ako sa ating bagong member na si Maureen Tugab. Yes, alam ko, July 8 ka pa nagpa-member, Maureen. Pero, July 9 ko itong nire-record tong kwentong ito kahit na July 26 ito ma-air. Hi sa'yo, Maureen Tugab, Angeline Puaso, nag-gold member natin. Hi, Angeline! Kay G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, and Mila Raduban. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa ating pong mga commentators na ating mga subscribers naman talaga, thank you very much. Aksa Heliana, Genevieve
Carcasona from Portugal na ating silent listener. Hi din kay Lucky Ace Brands. Maraming salamat Desiree Reyes. Marlene Malacura, thank you very much. Richel Villapani. Janice, hi Janice Villar. Maraming thank you sa'yo. Mary Grace Sinadan. Hello rin ako kay Vivian Fernandez. Kay Rosana Crisostomo, Margie Lohong, and Marisa Tagaw. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod po nating kwento. Kung may sarili ka ring storya ng buhay mo, please do email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat, mag-ingat po kayo palagi at mahal ko kayo. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye!